Sa video na ito, titingnan natin ang paggamit ng base network ng Coinbase. Papakita ko sa iyo kung paano ito i-set up sa isang wallet kung gumagamit ka ng MetaMask o Coinbase wallet. Papakita ko sa iyo kung paano i-set up ang network na ito sa parehong wallets, kung paano maglagay ng ilang Ethereum sa network na ito, at pagkatapos ay kung paano gamitin ito sa mga aplikasyon. Kaya ano nga ba ang Base? Ito ay isang layer 2 network sa tuktok ng Ethereum na nilikha ng Coinbase. Kaya naman maaari natin gamitin lahat ng umiiral na Ethereum app at assets tulad ng ginagawa natin sa base layer. Ngunit mas mura ang mga bayarin dito. Kaya naman ang kailangan natin gawin ay bumili ng ilang ETH sa simula. Dahil sa network na ito, ginagamit ang ETH para sa bayad sa gas sa bawat transaction. Kaya sa bawat transaction, kailangan natin magbayad ng kaunting ETH, ngunit mas mura ito sa network na ito. Mag-withdraw tayo ng ilang ETH mula sa isang exchange sa simula at i-bridge ito patungo sa layer 2. Papakita ko sa iyo kung paano gawin ito. Kaya ang gagawin ko ay pumunta at bumili ng ilang ETH. Meron akong ilang ETH sa aking Binance account. Iwan ko ang link sa ibaba patungo sa mga tutorial kung paano talaga bumili ng cryptocurrency sa mga exchanges. Kung kailangan mong malaman kung paano gawin iyon, iwan ko rin ang mga link papunta sa Binance sa ibaba. Maaari kang kumuha ng mga bonus sa deposito at pagtitrade. Iwan ko rin ang link patungo sa iba pang mga exchanges na gumagawa ng ganito. May ilang ETH ako sa aking account at ngayon nais kong i-withdraw. May ilang ETH ako sa aking account. May ilang ETH ako sa aking account at ngayon ay nais ko itong i-withdraw. Ang dahilan kung bakit nais kong i-withdraw ito ay upang may padala muna ang Ethereum mula sa aming account patungo sa base. Kailangan natin i-send muna ito sa Ethereum mainnet. At mula doon, may bibridge natin ito patungo sa base. Kaya para sa ngayon, kailangan mong gamitin ang Ethereum mainnet at saka i-bridge patungo sa base. Hindi ka maaaring mag-withdraw diretso sa base mula sa isang exchange. Kaya kung may Binance o iba pang account ka, ang kailangan mong gawin ay pumunta sa network kapag pindutin mo ang withdraw at pagkatapos ay piliin ang Ethereum mainnet na kilala rin bilang ERC20. Ito yung nasa baba. Ngayon, makikita mo na ang Binance at ilang mga ibang exchanges na sumusuporta sa iba't ibang mga networks. Kaya't sa hinaharap, maaari magkaroon ka ng option na ma-withdraw direct na papunta sa base. Kung mayroon ka nito, magandang balita, hindi mo na kailangan dumaan sa Ethereum Layer 1. Sa ngayon, dahil bago pa lang ang base, kinakailangan mo nang ilagay ito sa Ethereum mainnet at saka i-bridge. Kaya kung may option kang ito sa anumang exchange, magamit mo ito kagad. Kung gumagamit ka ng Coinbase bilang exchange at papakita ko lang ito sa iyo, pwede kang pumunta sa iyong account at saka pindutin ang send. Kaya syempre, kinakailangan mong bumili ng ilang Ethereum. I-press ang send dito. At pagkatapos, tatanungin ka kung anong asset ang nais mo ipadala. Nais kong ipadala ang ilang ETH. Saan mo nais talaga ipadala ito? Sa ngayon, kahit ang Coinbase ay tanggap lamang ng mga Ethereum mainnet withdrawals, kahit muli, kailangan mong i-withdraw ito patungo sa ETH mainnet sa kay bridge. Sa hinaharap, tiyak akong ang Coinbase ay magbibigay daan sa iyo ng direkta mag-withdraw ng Ethereum patungo sa base layer 2. Sa ngayon, kailangan natin ilagay ito sa Ethereum mainnet. Ngayon, ang kailangan natin gawin ay kunin ang address ng wallet na gagamitin natin. Kaya't para sa paggamit ng Ethereum mainnet sa base, kailangan mong gamitin ang isang decentralized na wallet. Ipapakita ko ito pareho dito. Gamit ang MetaMask at ang Coinbase wallet. Kung nais mong malaman kung paano mag-setup gamit ang MetaMask o Coinbase wallet, ang mga tutorial na iyon ay nasa description. Pwede kang mag-setup ng wallet sa loob ng 5 minuto. At mula doon, pwede mong kunin ang iyong Ethereum address. Ituturo natin ito gamit ang MetaMask. Kaya't kung may MetaMask extension ka, pwede mong expand ang view nito at saka makakuha ka ng iyong address dito. Ito yung address na ito, kaya't copyin ko ito at mayroon na tayong address para sa pagpapadala ng Ethereum. Kung gumagamit ka rin ng Coinbase Wallet, pwede kang mag-setup ng gamit ang Coinbase Wallet pagkatapos kailangan mo pumunta sa receive. At sa makikita mo ang address dito. Mula dito, pwede ka nang bumalik sa exchange na iyong ginagamit at saka mag-withdraw. Kahit babalik ako sa Ethereum, narito ang aking address. Ipapasok ko ito at ang network ay ERC20. Kahit aking kuhain ang Ethereum mula sa aking centralized exchange, ito ay withdraw ko patungo sa isang wallet address sa akin. Kahit mag-setup muna gamit ang MetaMask o Coinbase Wallet, pagkatapos ay pwede mo na i-withdraw ang Ethereum patungo sa Ethereum mainnet. Sa kasamang palad, ang mga bayan ay magiging konti mas mataas. Marahil ay $3 o kung magkano man. Ngayon na mayroon tayong ilang ETH sa aking Ethereum mainnet, pwede nating i-bridge ito patungo sa layer 2 gamit ang base bridge. Kaya pumunta tayo sa base.org. Iwan ko ang link ng site sa description. Pumunta tayo sa bridge dito. Dadalhin tayo sa bridge. Nais natin mag-deposit mula sa Ethereum mainnet patungo sa base. Ngayon, kailangan natin i-connecta ang ating wallet. Sa kaning taas, MetaMask, pwede mo itong i-connecta. Kung meron kang Coinbase wallet, ito rin maganda para sa paggamit. Ito ay isang extension sa isang Chrome. Kahit pwede mong gamitin ang isa sa mga ito, ako ay kukonekta ang MetaMask. Kung ito ay gagawin mo para sa unang pagkakataon, baka dumaan ito sa mga ilang pahintulot. Kailangan mo lang pindutin ang approve at pwede mo itong i-link sa site na ito. Mula dito, kailangan natin i-bridge ang isang halaga ng ETH. Pwede rin natin i-bridge ang mga asset na ito. Pagka kailangan natin magbayad ng gas gamit ang ETH, kaya't i-bridge ko ang ilang ETH gaya nito. Mga $5 ang halaga nito. Ngunit kailangan mo pa rin magbayad ng gas fees. Kaya't i-press ang deposit ETH at pagkatapos ay tingnan natin ang gas fee na halos $4. Kaya gagawin ko ito para sa video na ito. Pwede natin i-compress ang confirm
At pagkatapos ito ay kumpirmahin. Ang ginagawa mo ay magpapadala ng ETH mula sa Ethereum mainnet patungo sa base layer 2. Ito ay kung paano gawin ito gamit ang Chrome-based wallet extension. Kung may Coinbase wallet ka sa iyong telepono, mas madali itong gawin kaysa dito. Kaya't kung may asset ka sa iyong Ethereum, kailangan mo i-withdraw ang mga ito mula sa iyong Coinbase account. Pwede mo i-click ang Polygon dito sa itaas at ito magtatanong kung anong network na nais mong i-bridge patungo. At pagkatapos ay i-press lamang ang base at mag-bridge ito ng Ethereum patungo sa base network. Pwede kang pumili ng halagang nais mong i-bridge. Kailangan mo rin magbayad ng gas fees. Ngunit pwede mong madaliin ito gamit ang Coinbase Wallet app. Paano dagdag ang base sa MetaMask Wallet app? Kung gumagamit ka ng browser-based extension tulad ng MetaMask o Coinbase Wallet, kailangan may dagdag ang base mainnet sa iyong wallet upang makita mo ang lahat ng iyong mga balanse doon. Kaya ang gagawin natin, pumunta sa mga dokumento ng base muli. Iwan ko link ng pahina na ito sa description. Ipapakita ko ito para sa MetaMask. Kailangan natin idagdag ang base mainnet. Dahil sa ngayon, makikita mo ang Ethereum dito, ilang iba pang mga networks. Ngunit hindi natin makikita ang base at ang mga assets sa base. Pupunta tayo sa add networks, saka na itaas sa pamamagitan ng pagpunta sa settings at saka networks. At pagkatapos idagdag ang isang network. Mula dito, kailangan natin idagdag ang network mano-mano. At pagkatapos, kailangan natin ilagay ang pangalan. Kaya ilalagay kong pangalan na ito ay base. At pagkatapos, ang new RPC URL o ang dulo nito. Ikokopya ko, lalagay ko ito dito. At ang chain ID na kailangan din na 8453. At sa currency symbol, pwede mo ilagay ang ETH dahil ito ang iyong binabayad. At ang Block Explorer na ito ay ang base scan. Kahit kailangan natin lahat ng impormasyon ito, pwede natin ito idagdag mano-mano pagkatapos ay pwede natin i-save. At pagkatapos ito yung dagdag na nais natin palitan ito patungo sa base din. At pagkatapos makikita mo na mayroon tayong mga token dahil bridge natin ang lahat ng iyon na 0.0038 mula sa Ethereum mainnet patungo sa base. Kahit konektado na ako sa base layer 2 sa loob ng MetaMask. Mayroon akong $5 na ETH na i-bridge ko. Kahit ito ay kung paano mo idagdagan network mano-mano sa iyong MetaMask, sigurado ako napakalapit nito para sa Coinbase wallet din. Mula dito, pwede na natin gamitin ang anumang mga application sumusuporta sa Base bilang isang network dahil sa Base ay patakbo ng Coinbase. Halos lahat ng application sumusuporta dito kaya gagamitin natin Uniswap bilang halimbawa. Punta tayo sa swap feature sa Uniswap sa kanang itaas sa swap. Pwede natin connecta sa base. Kaya makikita mo ang base dito bilang isang network na sinusuportahan. Kukonekta natin ang wallet, MetaMask. Ngayon ang aking MetaMask ay nasa base network. Ito ay konektado na maayos. At pagkatapos ito ay kinikilala na mayroon akong 0.0038 dito. Pwede ko itong palitan ng ibang token tulad ng DAI o kung ano man 0.001 at ito ay ayusin. Ngayon, kung i-press ang swap, makikita mas mababa ang gas fee kaysa sa Ethereum mainnet. Iwan ko ma-deposit trading bonuses sa Binance at iba pang mga exchange sa description. May mga iba pang kapakipakinabang na video rin sa ibaba. Ako si James naman, Salamat sa panonood at see you sa susunod na video.